Pinagdududahan ng mga kongresista ang intensyon ng paghahain ng reklamo sa Office of the Ombudsman ng mga kilalang kaalyado ng mga Duterte. Formal na inihain ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez at Citizens Crime Watch sa Office of the Ombudsman ang reklamong 12 counts ng falsification of legislative documents at 12 counts ng paglabag sa Section 3E ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban kina House Speaker Martin Romualdez, House Majority Leader Manix Dalipe, dating House Appropriations Chairperson ako Bicol Party List Representative Saldi Co, Acting House Appropriations Chairperson Marikina City Representative Stella Kimbo, John Doe at Jane Doe o mga staff na kasabwat umano. Kaugnay ito ng mga alegasyong anomalya sa 2025 national budget. Partikular na binabanggit sa reklamo ang mga blankong items sa Bicameral Conference Committee o BICAM report para sa 2025 national budget. Ang mga blankong item na naging 241 billion pesos anila sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Sa dami ng nilabag na batas, bakit hindi natin i-file lahat ng kaso na po pwedeng i-file? Kaya napagdesisyonan ng grupo na pumunta rin dito sa office ng Ombudsman upang i-file yung mga kaso na nilabag nila sa anti-graft law. Si House Majority Leader Dalipe, isa sa mga inireklamo, kwestiyon kung bakit ang mga miyembro ng House of Representatives lang ang kasama sa complaint, gayong shared responsibility anya ang budget process. Giit pa nito, ang pagtutuon sa iisang kapulungan ng Kongreso ay nagpapakita anya ng deliberate effort upang imislead o lituhin ng publiko at pagdudahan ang integridad ng Kamara. Tinanong si Congressman Alvarez kung bakit walang isinamang senador sa reklamong inihain nila gayong pirmado ng mga senador at kongresista ang BICAM report. Sa Senado, siguro naman kung Office of the Ombudsman, pwede naman silang magpatawag kung sino sa Senado. Balik na tanong ni Dalipe, bakit hindi nakibahagi sa deliberasyon ng 2025 General Appropriations Bill si Congressman Alvarez at ngayon lamang ito nagsasalita tungkol sa budget? Dagdag pa ni Dalipe, hindi gawang mali ang aprubahan ng 2025 General Appropriations Bill bagkos sa isang constitutional duty ng Kongreso. Binigyang diin din itong hindi lang aksyon ng Kamara ang pagpasa sa GAA at dumadaan din ito sa deliberasyon ng Kongreso bago isinumite sa Presidente para sa final approval. Naninindigan din ng isang miyembro ng BICAM na walang iligal sa nangyaring pagpasa ng budget. Ini-insist po natin na in the end, ang kompleto po ang enrolled bill na sinumite at pinirmahan ng ating Pangulo at hindi po illegal ang nangyari po. Kung ako ang tatanungin nyo, ito po ay klarong diversion lamang sa mga issues. Kasi kung iisipin mo, ang tagal na nilang pinag-uusapan yung budget, bakit nyo na nila naisipan mag-file ng cases pagkatapos na i-transmit ang impeachment sa Senado. Yung sinasabi nilang diversionary tactic, at tingnan nyo ito. Sino nag-divert? Alin ang nauna? Di ba yung press conference ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab, doon nila pinaputok na maraming blanco yung BICAM report. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.